Ang pangalan ng lalaking ito ay Saito. Bigla niyang nakita si Akane. Agad na hinawakan ni Akane ang kwelyo ni Saito at sinabing, kapag sinabi mo kahit kanino nakasal tayo, papatayin kita. Lumalabas na kasal na pala sila, ngunit siya ang taong pinakaayaw ni Saito sa paaralan. 4 days ago pala, pinagalitan ni Akane si Saito, nagsulat kasi siya sa class record book, kaya hindi siya nakapag-report sa teacher. Ngunit hindi inisip ni Saito na ito ay isang malaking bagay. Panay ang bulya sa kanya ni Akane. Nakikita siya ni Saito na masyadong nakakainis. Buti na lang at pumagitna si Hamari. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging pinapagalitan ni Akane si Saito. Pero kahit si Akane ay hindi alam kung bakit, at nakikita lang niya si Saito bilang isang ipis. Kaya gusto lang niyang suntukin siya. Biglang sumulpot si Shisei. Pinsan pala siya ni Saito. Naawa si Shisei kay Saito dahil palagi siyang pinapagalitan ni Akane. Habang tinanong ni Hamari si Akane, may nararamdaman ka ba kay Saito? Nagulat ito kay Akane. Agad niyang iginiit na hinding-hindi siya pipili ng lalaking tulad ni Saito. Sinabi rin ni Saito na hindi siya pipiliin niya. Nagalit ito sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng klase, tinawag siya ng lolo ni Saito. Hahayaan daw niya si Saito na magmana ng kumpanya, kaya inutusan niya si Saito na sundin ang kanyang mga utos. Biglang sumulpot ang maraming bodyguard sa paligid ni Saito, at pinilit ng kanyang lolo si Saito na sumalubong sa kanya. Hindi maintindihan ni Saito kung saan siya dinadala. Lumalabas na ang lolo ni Saito ang chairman ng isang global technology corporation, at ang lolo ni Saito ay isang napakatalino na tao. Sa sandaling iyon, dumating si Saito sa bahay ng lola ni Akane. Nagulat ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon si Saito. Ngunit wala ring ideya si Saito kung ano ang nangyayari, kaya nagpatuloy sila sa pagtatalo. Panay ang bulya ni Akane kay Saito, na ikinainis niya. Biglang dumating ang lolo't lola nila. Nagulat sila nito. Sa sandaling iyon, nagdaos sila ng isang pagdiriwang. Hindi maintindihan ni Saito ang ipinagdiriwang ng kanyang lolo. Ngunit nagpatuloy sa pagtatalo sina Saito at Akane. Ito ay labis na ikinatuwa ng kanilang mga lolo't lola, dahil sa tingin nila ay isang magandang kapareha sina Saito at Akane. Kaya nagdeklara sila na magpapakasal ang dalawa. Nagulat ito kay Saito at Akane. Kahit nag-aaral pa sila, 18 years old na sila. Ang lolo ni Saito at ang lola ni Akane ay dating magkasintahan. Dahil palagi silang nagtatalo, naging malayo ang kanilang relasyon. Kaya nagpa siya ang lolo ni Saito sa kasal na ito para hayaan sina Saito at Akane na ipagpatuloy ang kanilang love story. Nagulat ito kay Akane. Ayaw niyang ma-arrange ang kasal niya, kaya tumanggi din si Saito, dahil hindi nila mapipilit na magpakasal. Biglang naghanda ang lolo ni Saito ng isang kawawang aso. Sinabi niya na kapag tumanggi si Saito, hahayaan niyang mamana ng aso ang Hojo Corporation. Nagulat ito kay Saito. Samantala, may sinabi sa kanya ang lola ni Akane. Ito ay nalito sa parehong Saito at Akane. Pero binigyan sila ng 3 araw para mag-isip. Sa pagkakataong ito, pinagalitan ni Akane si Saito dahil hindi niya akalaing magpapakasal sila, habang si Saito ay walang ideya sa sinabi ng kanyang lola sa kanya. Sa sandaling ito, nagbabalik tanaw si Akane. Si Saito ay palaging nangunguna sa paaralan, ngunit siya ay nasa pangalawa lamang. Dahil dito ay labis na nadismaya si Akane kay Saito. Tapos tinawagan ni Akane si Hamari. Tinanong niya si Hamari kung ano ang gagawin niya kung nasa arranged marriage siya. Sinabi ni Hamari na tatanggi siya, dahil may gusto na siya. Nagulat ito kay Akane dahil hindi niya alam kung sino ang lihim na minahal ni Hamari. At sinabi ni Hamari kay Akane na ang pag-aasawa ay makatipid ng malaki sa mga gastusin sa pagkain. Ngunit nag-aalala si Akane na ang kasal ay nangangahulugan ng paggawa ng mga bagay ng mag-asawa at kailangan niyang magkaroon ng mga anak. Napahiya ito kay Akane. Samantala, nakakaramdam ng pagkabalisa si Saito. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang si Akane iyon. Kaya nagtapat si Saito kay Shisei. Dahil gusto niyang kunin ang kumpanya ng kanyang lolo upang matupad ang kanyang pangarap, hindi makatanggi si Saito sa arranged marriage ng kanyang lolo. Ngunit sinabi ni Shisei na lagi siyang nasa tabi niya at susuportahan siya. Kinaumagahan, pumasok si Saito sa paaralan. Hindi agad siya pinansin ni Akane. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay nakapagdesisyon na sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasundo silang dalawa na magpakasal. Sinabi ni Akane na pakakasalan niya si Saito hindi dahil sa gusto niya ito. Akala ni Saito ay magkakaroon sila ng kasal pagkatapos ng graduation. Pero gusto ng lolo niya na agad silang magpakasal.
Naghanda pa siya ng pribadong bahay para sa kanila. Nagulat ito kay Saito at Akane. Nairehistro na rin nila ang kanilang kasal. Dahil dito nawalan ng pag-asa si Akane. Pagpasok ni Saito sa bahay ay agad niyang nilock ang pinto. Nag-alala ito kay Akane, kaya't pinagalitan niya si Saito, na naging dahilan para wala nang magawa si Saito. Sa sandaling iyon, napansin ni Akane ang marangyang loob. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Ngunit mas pinili niyang mag-isa kaysa mamuhay kasama si Saito. Biglang napagtanto ni Akane na iisa lang ang kama. Ito ang nagpakaba sa kanilang dalawa. Agad na tinawag ni Saito ang kanyang lolo. Gusto pala ng kanyang lolo na sila ay matulog ng magkasama dahil sila ay mag-asawa na, at nagtakda siya ng kondisyon. Kinailangan silang matulog sa iisang kama. Naisip ni Saito na baka may mga hidden camera. Akala ni Akane gagawin iyon ni Saito sa kanya. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa kanya, kaya determinado siyang huwag hayaang hawakan siya ni Saito. Dahil dito ay nawalan ng magawa si Saito. Pagkatapos ay nagpa siya si Akane na linisin ang silid. Hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog kay Saito, kaya nagsimula na naman silang magtalo. Sa kabutihang palad, ang lolo ni Saito ay naghanda ng pagkain para sa kanila. Bagamat gutom na gutom si Akane, gawain din ng mag-asawa ang pagkain ng magkasama, kaya ayaw niyang kumain kasama si Saito. Dahil dito nakaramdam si Saito na walang magawa. Kaya kumuha si Akane ng isang slice ng pizza at umalis. Sa sandaling ito, nakaramdam ng pagod si Saito at napahiga sa kama. Biglang pumasok si Akane sa kwarto. Ito ang nagpakaba sa kanilang dalawa. Ramdam ni Saito ang init at bango ni Akane. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili. Si Akane ay hindi pa nakipag-date sa sinuman. Hindi maintindihan ni Saito kung bakit siya pumayag na pakasalan siya. Pareho pala silang may kanya-kanyang pangarap. Aksidenteng nahawakan ng kamay ni Saito si Akane. Nagalit ito sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, nagbanta si Akane na papatayin si Saito kung sasabihin niya sa sinuman ang tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit ayaw din ni Saito na may makaalam nito, kaya nagpatuloy sila sa pagpapanggap na parang walang nangyari. Biglang nakita ni Hamari si Akane na may sinasabi kay Saito. Naging curious ito sa kanya. Samantala, naamoy ni Shisei ang bango ng shampoo ng isang babae kay Saito. Dahil dito ay naghinala siya kay Saito. Sa hindi inaasahan, napagtanto niyang ikinasal na si Saito kay Akane, dahil lagi niyang iniimbestigahan at sinusundan si Saito. Kaya hinila ni Saito si Shisei palabas. Sinabi niya kay Saito na sinuhulan siya nito at tutulungan niya si Saito na itago ang sikreto. Ngunit hindi pa rin niya naiisip kung ano ang dapat gawin ni Saito para sa kanya. Pagbalik ni Saito sa klase, pinagalitan siya ni Akane, dahil hindi pa niya nililinis ang school supply room. Kaya nagpatuloy sila sa pagtatalo. Dahil dito naisip ng lahat sa paaralan na si Saito at Akane ay napakalapit. Binigyan pa nila sina Saito at Akane ng palayaw na husband and wife. Nagulat ito kay Akane. Pag-uwi nila mula sa paaralan, nakita ni Akane na puno ng juice ang refrigerator. Juice pala ang paboritong inumin ni Saito, at marami na rin siyang inihanda na instant noodles. Nagulat ito kay Akane, dahil kakaunti ang kinakain niyang protina. Ngunit naghanda din si Saito ng artificial na protina upang gumawa ng mga smoothies ng protina at juice ng gulay. Dahil dito ay nakaramdam ng kawalan si Akane. Napagtanto niya na hindi marunong magluto si Saito, kaya nagpasya siyang turuan siya kung paano magluto. Pumunta si Akane sa kusina. Akala niya ay pupurihin ni Saito ang kanyang luto. Dahil dito ay nasasabik siya. Pero nang makita ni Saito ang ulam ni Akane, nag-alala ito. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng pagkain ni Akane. Dahil dito naisip niya ang kanyang pamilya. Lagi na pala siyang kumakain mag-isa. Nakita ni Akane na hindi pinuri ni Saito ang kanyang pagkain. Nagalit ito sa kanya, kaya ayaw na niyang pakainin si Saito. Sa huli, natapos ni Saito ang lahat. Pakiramdam niya ay ito ang unang beses na makakain siya ng marami. Kinaumagahan, biglang ginising ni Akane si Saito. Niyakap niya si Akane. Akala niya pala ay si Akane si Shisei. Nagalit ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, pinagalitan ni Akane si Saito dahil tumanggi siyang maghugas ng pinggan. Ngunit sinabi ni Saito na huhugasan niya ang mga ito kapag umabot na sa kisame ang mga pinggan. Nagalit ito kay Akane. Pagkatapos noon, patuloy na pinagalitan ni Akane si Saito na hindi naglinis ng basura. Hindi na siya nakatiis, dahil tamad na tamad si Saito. Ngunit napilitan silang mamuhay ng magkasama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Saito na sila ay ganap na magkasalungat sa isa't isa.
Hindi niya alam kung kaya nilang tumira ng magkasama. Kinagabihan, naglalaro si Saito para mawala ang stress, pero pinagalitan siya ni Akane dahil hindi siya makapag-focus sa pag-aaral. Nakita ni Akane ang larong zombie ni Saito at sobrang nakakatakot. Dahil dito ay natakot siya, kaya hindi na niya pinayagang maglaro si Saito. Habang nagtatalo sila, biglang binitawan ni Akane ang kamay niya, na naging dahilan ng pagkaputol ng laro ni Saito. Dahil dito ay nakaramdam siya ng walang magawa. Nang maliligo na sana si Saito para maibsan ang tensyon, bigla niyang naabutan si Akane na nakahiga sa bathtub. Kaya sinubukan niyang pigilan ang sarili at naglakad palabas. Ngunit napagtanto ni Saito na may kakaiba kay Akane. Akala niya ay nahimatay si Akane, kaya sinubukan niyang gisingin si Akane. Sa hindi inaasahan, nahulog siya. Nang magising si Akane, akala niya ay sinusubukan siya ni Saito. Nahiya naman si Akane, kaya pinalayas niya ito. Biglang napagtanto ni Akane na nakita niya ang katawan niya. Lalo siyang nagalit dito. Sa sandaling ito, nakaramdam ng hiya si Akane. Hindi niya akalain na nakatira siya sa parehong bahay ng kanyang kaaway. Ngunit napagtanto niya na sinusubukang iligtas siya ni Saito sa oras na iyon. Kaya gusto ni Akane na humingi ng tawad kay Saito, ngunit hindi pa rin niya masabi ang sarili. Kinaumagahan, nakita ni Hamari si Akane na umiiyak. Bigla niyang niyakap si Hamari. Sinabi ni Akane na gusto niyang mapalapit sa isang tao. Inakala ni Hamari na ang taong iyon ay si Saito, na nagpahiya kay Akane at patuloy na itinatanggi ito. Dahil palagi niyang tinuturing na kaaway si Saito, pinayuhan ni Hamari si Akane na matuto muna siyang rumispeto sa taong iyon. Habang kausap ni Saito si Shisei, pakiramdam niya ay parang impyerno ang pamumuhay kasama si Akane, dahil palagi silang nagtatalo. Pero desidido siyang kunin ang Hojo Corporation, kaya hindi niya hiwalayan si Akane. Sinabihan siya ni Shisei na makipagkompromiso kay Akane para mas maintindihan niya ito, at sinabi ni Shisei kay Saito na buhatin siya. Pag-uwi ni Saito, nakita niyang hindi komportable si Akane. Sa hindi inaasahan, gusto niyang makausap si Saito para magkaayos sila. Kaya nagsimula silang mag-usap ng seryoso sa isa't isa. Nagtakda si Saito ng ilang mga patakaran. Nangako si Saito na maghuhugas siya ng pinggan araw-araw. Bilang kapalit, hindi niya itong maaring sampalin, kapag hindi sinasadyang magkasalubong sila sa kama. Pumayag naman si Akane. Ngunit si Saito, na naglalaro ng horror game, ay kailangang magsuot ng headphone at kailangan niyang purihin ang pagkaing niluto niya bilang masarap. Ipinaliwanag ni Saito na kapag sinabi niyang normal ito, ibig sabihin ay pinupuri siya nito. Nagulat ito kay Akane. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Akane kay Hamari na matagumpay silang nakagawa ng kasunduan. Pagpasok ni Saito sa kwarto, nakita niya si Akane na nakahiga sa kama, umaasang hahawakan niya ito. Ngunit sinabi lang ni Saito na ang paghipo ay mangyayari lamang ng hindi sinasadya, kaya napahiya si Akane. Kinabukasan, binigyan ni Saito si Akane ng cake, na ikinagulat niya, dahil alam niya kung ano ang gusto nito. Tuwang-tuwa si Akane at nagpasalamat kay Saito. Pagkatapos noon, nagluto siya ng masasarap na ulam para kay Saito at pinuri nito ang pagkain nito bilang masarap. Sa sandaling ito, kakaiba ang naramdaman ni Saito dahil ito ang unang pagkakataon na aktibong pumupuri sa kanya. Pagkaraan, gusto rin ni Akane na tulungan si Saito na maghugas ng mga pinggan, kaya naramdaman niyang napaka-cute ni Akane. Kinabukasan, nakahanap si Akane ng isang napakakawili-wiling pelikula, kaya gusto niyang si Saito ay manood ng pelikula kasama niya, na nagpahiya sa kanya. Ito pala ay isang 24 na oras na pelikula tungkol sa mga pusa, na ikinagulat ni Saito, dahil ang haba ng pelikula, habang si Akane naman ay sobrang excited. Ngunit nakaramdam ng pagkabagot si Saito, kaya sinabi sa kanya ni Akane na maaari siyang pumili ng isang pelikulang mapapanood kasama niya. Gayunpaman, gusto lang ni Saito ang paglalaro, ngunit hindi pa naglaro si Akane. Nakapagtataka, patuloy na natalo si Saito kay Akane, na labis na ikinatuwa ni Akane. Pagkatapos ay natulog na sila. Sinabihan ni Akane si Saito na tawagin siya sa kanyang pangalan, na ikinahiya nilang dalawa. Kinaumagahan, napansin ni Hamari na hindi na nagtatalo sina Akane at Saito, kaya naman kakaiba ang pakiramdam niya. Kaya nahihiyang tumakbo si Akane. Sa oras na iyon, nakita ni Saito si Shisei. Natuklasan niya na nagbabasa ng libro si Saito tungkol sa mga kasanayan sa komunikasyon. Gusto pala niyang mapabuti ang relasyon nila ni Akane. Kaya nagsimulang makipag-usap si Saito kay Akane at inanyayahan niya si Akane na sumama sa kanya sa pamimili.
Akala ni Akane ay pinapalabas siya ni Saito, kaya naman nataranta si Saito at hinila siya papasok sa kwarto habang si Akane naman ay nahihiya pa. Kaya sinabi ni Saito na mamimili lang sila para mabawasan ang kahihiyan nila. Pagkatapos ng klase, niyaya ni Hamari si Akane na umuwi kasama niya at magsasama sila ng strawberry shortcake, na labis na ikinatuwa ni Akane. Pero may plano na si Akane kaya mabilis siyang tumakbo, para hindi mapansin ni Hamari ang relasyon nila ni Saito. Nang hindi sinasadya, nabangga niya si Shisei. Doon pala ay hinihintay niya si Akane at sunod-sunod na tanong niya ng date kay Akane, na ikinahiya niya at tumakbo palayo. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Akane si Saito, kaya sabay silang pumunta sa tindahan para bumili ng mga gamit. Nang kumuha si Saito ng mga itlog, sinabihan siya ni Akane na tingnan muna ang presyo, dahil napakagaling ni Akane sa pagpili ng mga sangkap na may bawas na halaga. Kaya tinulungan niya si Saito na bumili ng maraming bagay. Biglang nakita nila ang dibdib ng manok na may 50% discount. Kaya't pareho silang sumugod upang bilhin ito, ngunit nabigo sila. Nang hindi inaasahan, sobrang saya ang naramdaman ng dalawa. Sinabi ni Akane na sa susunod ay tiyak na makukuha niya ito, at si Saito na ang tutulong sa kanya, na nagparamdam kay Saito. Sa pagkakataong iyon, akala ni Saito ay napakagaling ni Akane sa pamimili, kaya tiyak na magiging mabuting asawa siya, na ikinahiya ni Akane, dahil kasal na sila. Nang gabing iyon, napansin ni Akane na gustong hawakan siya ni Saito, kaya nag-alala siya, kaya nagpatuloy sila sa pagtatalo. Akala pala ni Saito ay napaka-cute ni Akane habang natutulog, kaya binalak nitong hawakan ang pisngi nito, na ikinahiya ni Akane. Sa hindi inaasahan, pumayag siyang hawakan siya ni Saito, na ikinahihiya rin ni Saito at hindi makatulog. Kinaumagahan, aksidenteng nasunog ni Akane ang toast, dahil nakita niyang walang sando si Saito. Sa sandaling iyon, si Akane ay nagnanasa ng matamis, kaya bumili si Saito para sa kanya. Biglang sumulpot si Hamari. Nagulat siya nang magkasabay na papasok sina Saito at Akane sa paaralan, kaya naman napahiya sila at sinubukang magpaliwanag. Kinagabihan, gusto ni Saito na matulog ng maaga, ngunit sinabi ni Akane na may pagsusulit ang kanilang klase bukas. Hindi na pala niya kailangan pang mag-aral dahil nakinig na siya sa klase, na ikinagalit ni Akane, dahil sa akala niya ay ipinahihiwatig ni Saito na tanga siya. Pagkatapos, dinalhan ni Saito ng midnight snack si Akane, na ikinatuwa niya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ni Saito ang cake para sa kanya. Nang subukan niya ito, naisip ni Akane na napakasarap nito, na nakatulong sa kanya na magkaroon ng lakas sa pag-aaral. Kinaumagahan, nahulog si Akane dahil kulang sa tulog sa pag-aaral ng husto, determinado pala siyang makakuha ng unang pwesto. Ngunit sinabi ni Hamari na hindi niya magagawang talunin si Saito, na naging mas determinado si Akane. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Saito ang pagdadala ng pagkain kay Akane, ngunit nakita niyang pagod na pagod ito. May sakit pala ito, kaya sinabihan ni Saito si Akane na magpahinga at mag-ingat sa sarili. Sa sandaling iyon, sinabi ni Akane kay Saito na ang pangarap niya ay maging isang doktor para mapagaling niya ang mga taong mahal niya. Gayunpaman, hindi kayang ipadala siya ng kanyang pamilya sa medikal na paaralan. Kaya kung pinakasalan niya si Saito, sasagutin niya ang lahat ng kanyang tuition fee. Naiinggit si Akane kay Saito dahil hindi niya kailangan mag-aral, pero siya pa rin ang nakakuha ng pinakamataas sa paaralan. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Akane si Saito. Gayunpaman, hinangaan pa rin siya nito, na ikinahiya ni Akane. Matapos inumin ni Akane ang gamot ay hindi pa rin siya bumuti, kaya binalak ni Saito na tumawag ng ambulansya. Pero hindi iyon ginusto ni Akane, dahil gusto niyang umalis sa ambulansya para sa mga taong mas malala ang karamdaman. Kaya nagpa siya si Saito na dalhin si Akane sa ospital. Sabi niya, hindi ko kayang talikuran ang asawa ko. At pagkatapos ay binuhat ni Saito si Akane at tumakbo. Kaya natuwa si Saito dahil nalaman niya ang tungkol sa pangarap ni Akane. Kaya naniwala siyang makakamit ito ni Akane, na nagpasaya kay Akane. Makalipas ang isang linggo, ginising ni Akane si Saito. Huling beses lang pala si Akane nasipon, kaya mabilis siyang naka-recover. Sa pagkakataong iyon, pinaalalahanan siya ni Saito tungkol sa sinabi nito tungkol sa paghanga sa kanya, na nagpahiya kay Akane. Ni-record pa niya sa phone niya. Noong pumasok si Saito sa paaralan, labis na hinangaan ni Hamari si Saito dahil palagi siyang nakakakuha ng 100 puntos. Napansin ni Saito na sobrang lapit sa kanya ni Hamari, kaya naman napahiya siya. Sa kabutihang palad, umalis siya. Sa hindi inaasahan, nagselo si Akane.
Sabi niya, may asawa ka na, kaya hindi ka na mapalapit sa ibang babae, na ikinagulat ni Saito dahil nitong mga nakaraang araw, napaka-cute ng kanyang asawa. Kinaumagahan, nagpatuloy si Akane sa paghabol kay Saito. Nakalimutan na pala niya ang bento niya, kaya hinabol siya nito para ibigay sa kanya, at sinabihan ni Akane si Saito na tapusin ang inihanda niyang pagkain. Sa oras ng tanghalian, nakaramdam ng gutom si Shisei, kaya gusto niyang kainin ang bento ni Saito. Ngunit hindi siya mabigyan ng pagkain ni Saito. Sinabi ni Shisei na gusto niyang matikman ang pagkain ginawa ng kanyang asawa. Kaya tinakpan ni Saito ang bibig ni Shisei. Sa hindi inaasahan, napagalitan siya ng lahat dahil hindi niya pinagsaluhan ang pagkain niya kay Shisei. Biglang napansin ni Hamari na magkaparehas ang bentos ni Saito at Akane, na ikinagulat ng lahat. Kaya akala nila ay nililigawan ni Akane si Saito, na ikinagulat ni Saito at Akane. Akala ng lahat ay mukhang mag-asawa sila. Sa hindi inaasahan, nakain ni Shisei ang lahat ng bento ni Saito, na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa. Gusto lang pala niyang tulungan si Saito, hindi pinaghihinalaan ng lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Saito si Hamari. Tinanong niya kung si Akane ang nagluto ng pagkain para kay Saito. Sinabi ni Saito na frozen food lang ang hitsura nito at sigurado siyang hindi niya nililigawan si Akane, na nagpapanatag ng loob kay Hamari. Kaya umalis si Hamari. Kinagabihan, may nakita si Akane sa labas ng bintana, na ikinatakot niya. Ngunit walang nakita si Saito, kaya nagpatuloy siya sa pagtulog, na ikinabahala ni Akane. At hindi makatulog, pinapuyat niya si Saito kasama niya. Bigla niyang niyakap si Saito at sinabihan na wag umalis, kaya nanatiling gising si Saito kasama si Akane. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Akane ay takot na takot sa multo. Ikinwento niya kay Saito kung paano siya nakakita ng multo sa sala. Kaya sinabihan siya ni Saito na kunan ito ng litrato gamit ang kanyang telepono. Ngunit si Akane ay natatakot na masumpa. Kahit anong pilit ni Saito na kumbinsihin siya, matatag na tumanggi si Akane na bumalik sa kwarto, na naging dahilan para mawalan ng magawa si Saito. Noong gusto niyang pumunta sa banyo, gusto rin siyang sundan ni Akane. Nang mga sandaling iyon ay gusto ng maligo ni Akane, kaya sinabihan niya si Saito na sumama sa kanya, na ikinagulat niya. Ngunit patuloy na nagmamakaawa si Akane, kaya nagpa siya siyang sumama sa kanya. Nakita ni Saito si Akane sa banyo, kaya kailangan niyang isipin ang kasaysayan para makontrol ang sarili. Kinaumagahan, napagtanto ni Shisei na nahihirapan si Saito kay Akane, dahil nakita niyang pagod na pagod si Saito. Kaya sinabi ni Shisei na siya ang lugar na agwan ni Saito at siya na ang bahala sa kanya. Kaya sinabi ni Saito kay Shisei ang lahat. Nang malaman ni Shisei na akot si Akane sa multo, naisip niyang may multo talaga sa bahay ni Saito, kaya siya na mismo ang nagdesisyon na siya mismo ang mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, idineklara ni Shisei kay Akane na alam niyang kasal na sila at nagsasama. Kaya agad siyang kinaladkad ni Akane at Saito papusok sa private room nila, na ikinagalit ni Akane dahil akala niya si Saito ang nagsabi kay Shisei. Pero sinabi ni Shisei na naisip niya sa sarili niyang kasal na sila at naisip niyang may multo talaga ang bahay nila, kaya nag-alala si Akane. Kaya sinabi ni Shisei na kailangan niyang pumunta sa kanilang bahay para mahuli ang multo. Sa sandaling iyon, tumingin si Shisei sa paligid ng bahay at sinabing ito ay pinagmumultuhan. Malapit na silang kaladkarin pababa sa impyerno, na ikinagulat ni Akane at Saito. Kaya dinala nila si Shisei sa loob ng bahay. Una, sinuri niya ang pag-aaral ni Saito, dahil sa tingin niya ay nagbabasa si Saito ng mga hindi naaangkop na magasin doon. Sa hindi inaasahan, nakita niya ang underwear ni Saito. Nang sisinghutin na sana ito ni Shisei, mabilis na binawi ni Saito ang underwear. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pag-check sa kanilang kwarto. Sinabi sa kanya ni Akane ang tungkol sa anino na nakita niya. Biglang natahimik si Shisei. Sinabi ni Saito na nasa brainstorming at calculating mode si Shisei. Sa wakas, nakagawa siya ng conclusion. Ang multo talaga ay si Shisei, na ikinagulat nila. Ilang araw na pala ang nakalipas, pumunta si Shisei dito para tiktikan sila, na ikinagalit nilang dalawa dahil hindi agad sinabi ni Shisei sa kanila. Nang mga sandaling iyon ay nagugutom si Shisei, kaya pinaluto niya si Akane ng pagkain bilang gantimpala, dahil sa tingin niya ay masarap ang pagkain ni Akane, na ikinatuwa ni Akane. Kaya agad niyang sinimulan ang pagluluto para kay Shisei, na ikinatuwa naman ni Shisei dahil ang sarap talaga ng pagkain ni Akane. Nakita ni Saito ang pagkain sa mukha ni Shisei, kaya inalis niya ito,
na ikinainggit ni Akane dahil pakiramdam niya ay sobrang lapit nila sa isa't isa. Pagkatapos noon, magkasamang naglaro sina Saito at Shisei, na naging dahilan para hindi komportable si Akane. Hindi niya alam kung ano ang relasyon nila, kaya nagalit siya kay Saito. Nang maliligaw na sana si Saito, gusto rin siyang samahan maligo ni Shisei. Madalas kasi silang magkasamang mag-shower noon, na sobrang ikinagalit ni Akane. Nang mga sandaling iyon, naghahanda na si Saito para matulog, kaya nagkaroon ng oras si Akane na kausapin siya ng pribado. Gusto rin ni Akane na turuan siya ni Saito kung paano maglaro ng pusa, at gusto niyang siya ang mauna sa paglalaro bago si Shisei. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula na naman silang magtalo, ngunit mas magaan ang pakiramdam ni Akane dahil naipahayag niya ang lahat ng nasa puso niya. Sa sandaling iyon, hindi maintindihan ni Akane kung bakit inalagaan ni Saito si Shisei. Biglang may kumalabit sa ilalim ni Akane, kaya naisip niyang si Saito ang gumawa, na nagpatuloy sa pagtatalo nila. Si Shisei pala ang may gawa nito. Ngayon ay gusto niyang matulog sa kanila, dahil lagi niyang kasama si Saito mula pa noong maliliit pa sila, kaya ayaw niyang ma-monopolize ni Akane ang kanyang pinsan. Sa huli, walang choice si Akane kundi pumayag. Biglang tinanong ni Shisei si Akane kung nagseselos ba siya, dahil laging inaalagaan ni Saito si Shisei. Bagamat patuloy itong itinanggi ni Akane, sinabi ni Shisei na gusto niyang mabuhay ng masaya ang kanyang pinsan. Kaya niyakap ni Saito si Shisei para matulog ulit, na nagpatuloy sa pagseselos ni Akane. Sa sandaling iyon, naalala ni Akane noong middle school, palaging sinisikap ni Hamari na simulan ang pakikipag-usap sa kanya upang imbitahan si Akane na tumambay. Pero laging abala si Akane sa mga gawaing bahay at pag-aaral. Sa kabila noon, pilit pa rin ni Hamari na kaibiganin si Akane. Dahil pareho silang mahilig sa matamis na pagkain, nagsimula silang maging mas malapit sa isa't isa. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hamari, gusto mo ba si Saito? Pero agad naman itong itinanggi ni Akane. Kaya ipinagtapat sa kanya ni Hamari na ang taong nagustuhan ni Hamari ay si Saito talaga, na ikinagulat ni Akane. Hindi niya maintindihan ang nakita ni Hamari kay Saito. Napagtanto niya na laging kalmado si Saito sa paghawak ng anumang sitwasyon, kaya nakita ni Hamari si Saito na napakakol, kaya naalala ni Akane ang oras na dinala siya ni Saito sa ospital. Sinabi ni Hamari na hinahangaan niya ang isang taong may tiwala sa sarili tulad ni Saito. Na-realize ni Akane na sobrang gusto ni Hamari si Saito. Biglang hiniling ni Hamari kay Akane na tulungan siya, kaya walang choice si Akane kundi pumayag. At napagtanto niya na hindi niya masyadong naiintindihan ang tungkol kay Saito. Pag-uwi ni Akane, nagsimula siyang matuto ng higit pa tungkol kay Saito, kaya nag-alala siya. Hindi alam ni Saito ang ginagawa ng kanyang asawa, kahit na habang kumakain, nire-record niya si Saito, na ikinalito ni Saito kung ano ang gusto niyang gawin. Biglang tinanong ni Akane kung anong klaseng babae ang nagustuhan ni Saito. Ngunit si Saito ay walang partikular na uri ng taong nagustuhan niya. Nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa pagkain na nagustuhan niya, at si Akane ay patuloy na nagsusulat. Kinaumagahan, sinabi niya kay Hamari na nagustuhan ni Saito ang steak, kaya labis na ikinatuwa ni Hamari. Kaya patuloy na ibinahagi ni Akane na mahilig si Saito sa paglalaro at pagbabasa ng mga libro sa kama, kaya na-curious si Hamari. Hindi niya naintindihan kung paano nalaman ni Akane ang tungkol doon, kaya kinabahan si Akane at naghanap ng paraan para makapagpaliwanag. Pag-uwi nila, binalak ni Akane na magluto ng isda para kay Saito, na ikinagulat niya dahil noong nakaraang araw, sinabi niyang gusto niya ang steak. Kaya't nagpa siya si Akane na pananagutan niya si Saito. Pagkatapos noon ay sabay na silang bumili ng mga sangkap at nagluto si Akane ng steak para kay Saito. Nang matikman niya ito, nakita ito ni Saito na napakasarap, na ikinahiya ni Akane. Akala niya ay parang nag-propose ito sa kanya. Nagpa siyang magluluto siya ng mas masasarap na pagkain para kay Saito. Kinaumagahan, tinanong ni Hamari si Saito tungkol sa uri ng babae na gusto niya. Ngunit sinabi ni Saito na wala siyang mga tiyak na pamantayan dahil sa tingin niya ay sapat na ang pag-unawa sa isa't isa. Biglang nagtanong si Hamari, ano ang tingin mo sa akin? Ngunit hindi alam ni Saito ang isasagot, na ikinahiya ni Hamari at umalis. Pakiramdam ni Shisei ay nasa sabik si Saito, dahil naamoy niya ang pagkalalaki ni Saito, na naging dahilan para walang magawa si Saito. Sa puntong ito, nagpatuloy sa paglalaro si Saito, kaya palihim na pumasok si Akane sa kanyang pag-aaral upang mag-imbestiga pa. Ngunit siya ay natuklasan ni Saito, na nag-alala sa kanya. Iniisip niya tuloy na nalaman ni Saito na siya ay isang espiya para kay Hamari,
ngunit hindi pa rin niya napagtanto. Kaya nagkunwari si Akane na humiram ng libro. Masayang binigyan siya ni Saito ng maraming libro. Kinaumagahan, ibinalik ni Akane kay Hamari ang mga libro, ngunit hindi niya maintindihan ang alinman sa mga ito, kaya nagpa siya siyang humingi ng paliwanag kay Saito. Nakita ni Akane na kausap ni Hamari si Saito, kaya nag-alala siya. Habang si Saito ay nagpapasalamat kay Hamari dahil sa tuwing nag-aaway sila ni Akane, siya ang laging pumipigil sa kanila. Ito ay labis na ikinatuwa ni Hamari, kaya't inihayag niya na si Akane ang nagsabi sa kanya tungkol sa mga paboritong libro ni Saito. Lumalabas, noong elementarya, tinulungan ni Akane si Hamari na makatakas mula sa mga bully, na ikinagulat ni Saito, dahil nabully siya dahil lang sa pagkakaroon ng blonde na buhok. Pero naisip ni Saito na bagay kay Hamari ang kulay ng buhok. Pakiramdam niya ay magkahawig sina Saito at Akane, dahil pareho silang nag-compliment sa kanyang buhok. Samantala, nakita ni Akane si Shisei. Napagtanto niyang nag-aalala si Akane. Sinabi ni Shisei na palaging ganito ang pakikitungo ni Hamari kay Saito at naisip niyang perfect match sila. Pero hindi sila tinutulan ni Akane. Sa puntong ito, nagpasalamat si Hamari kay Akane dahil siya ang gumawa ng pagkakataon para makausap niya si Saito. Kaya nagpa siya si Hamari na bumili ng mga matamis at dalhin ito sa bahay ni Akane bilang pasasalamat, na ikinabahala ni Akane dahil hindi niya papayagan si Hamari na lumapit. Ngunit nakita ni Akane na malungkot si Hamari, kaya nag-aatubili siyang pumayag. Pagkatapos, ipinaalam iyon ni Akane kay Saito, na ikinagulat niya. Pero ang sitwasyon nila ngayon ay itago ang lahat ng may kinalaman kay Saito para hindi malaman ni Hamari. Sa hindi inaasahan, dumating si Hamari sa bahay, na ikinabahala nila, dahil wala pa silang oras na gawin. Kaya dali-daling naglinis si Saito at nagtago. Sa puntong ito, tinanong ni Hamari si Akane, hindi ka ba komportable sa pakikipag-date ko kay Saito? Dahil akala ni Hamari ay gusto din ni Akane si Saito. Pero itinanggi pa rin ni Akane at sinabi niyang ayos lang kung makipag-date si Hamari kay Saito. Nagkataon, narinig ni Saito ang lahat, na ikinalungkot niya dahil akala niya ay hindi siya gusto ni Akane. Kinabukasan, umamin si Hamari kay Saito, kaya pumayag siya, na labis na ikinatuwa ni Hamari. Samantala, narinig din ito ni Akane at Shisei. Alam ni Shisei na nagsisinungaling si Akane sa sarili niya, dahil alam ni Shisei na hindi masaya si Akane sa pagde-date nila. Kinagabihan, sinabi ni Saito kay Akane ang tungkol sa pakikipag-date kay Hamari at gusto niyang hingin ang opinyon nito dahil kasal na sila, na ikinagalit ni Akane. Akala niya ang kasal nila ay para lang sa sarili niyang pangarap, kaya wala siyang pakialam kung sino ang nililigawan ni Saito. Kahit na ganoon, hindi pa rin siya komportable. Kinaumagahan, nagsimulang makipag-date si Saito. Biglang niyakap ni Akane si Saito at nakiusap na huwag na siyang pumunta. Sa wakas, inamin ni Akane ang kanyang tunay na nararamdaman. Ayaw niyang sumama si Saito sa ibang babae dahil asawa niya ito, na ikinagaan ng loob ni Saito. Lumalabas na tinanggihan na pala niya si Hamari, na ikinagulat ni Akane, dahil naloko ito. Kaya niyaya ni Saito si Akane na sumama sa kanya sa pamimili. Nang malaman niyang may balak si Saito na bumili ng singsing, laking gulat ni Akane dahil parang masyadong maaga. Kinaumagahan, normal pa rin si Hamari kay Saito kahit na-reject na siya. Hindi raw siya susuko at desidido siyang magustuhan siya ni Saito. Biglang dumating si Shisei. Hindi niya hahayaang kunin ng sino man ang kanyang pinsan. Naghanda si Hamari ng isang bento box para kay Saito, ngunit tinanggihan niya ito dahil nakatanggap na si Saito mula kay Akane kanina. Pagkatapos noon, tila nadismaya si Hamari tungkol dito. Sa pinakakaunti, dapat na sinubukan ni Saito ang isang kagat. Naramdaman din ng mga kaibigan nila sa paligid na hindi ito patas. Pinayuhan nila na dapat tanggapin ni Saito ang nararamdaman ni Hamari. Pagkaraan ng ilang sandali, dahil sa panghihikayat ng lahat, sa wakas ay pumayag si Saito na subukan ito. Sa hindi inaasahan, si Hamari ay labis na masigasig. Personal pa niyang pinakain si Saito gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Saito ay para siyang isang sanggol lamang at si Hamari ay parang isang tunay na ina. Ngunit ang mismong bagay na ito ang naging dahilan upang magselos si Akane. Kaya naman na-curious si Hamari sa ekspresyon ni Akane kanina. Akala kasi ni Hamari ay nagseselos si Akane. Sa sandaling iyon, biglang nataranta si Akane. Hindi alam ni Akane kung paano ipapaliwanag ang sitwasyong ito. Buti na lang at hindi ito masyadong inisip ni Hamari dahil mahal na mahal din niya si Akane. Ganon din ang ginawa ni Hamari kay Akane gaya ng ginawa niya kanina.
Ngunit si Akane, sa harap ng lahat, ay labis na napahiya. Maging ang kanilang mga kaibigan ay hindi alam kung ano ang eksaktong ginagawa nila. Pagkaraan ng ilang sandali, hinangaan ni Hamari ang mga nagawang akademiko ni Saito habang siya mismo ay nahuhuli pa rin. Kaya sa pagkakataong ito, si Hamari ang nagkusa na gusto niyang hilingin kay Saito na turuan siya sa mga asignaturang bagsak niya. Dahil dito, pumayag si Saito dahil para sa kanya, hindi ito problema. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa si Hamari. Inanyayahan niya si Saito na pumunta sa kanyang bahay upang mag-aral. Dahil wala ang mga magulang ni Hamari sa bahay noong araw na iyon, maaari silang mag-isa. Gayunpaman, narinig ito ni Akane mula sa likuran. Nagulat siya agad. Habang nahihiya pa rin si Saito dahil tinanggihan niya noon ang pag-amin ni Hamari, naisip ni Saito na tinutokso siya nito. Ngunit naalala pa rin ni Hamari na minsan niyang sinabi na sa halip ay ipapafall niya si Saito sa kanya. Sa sandaling ito, ayon kay Hamari, mukhang natakot si Saito dahil natatakot siya na baka magkaroon talaga siya ng damdamin para sa kanya. Biglang naputol ang usapan nila ni Akane. Tila nagseselos talaga siya, kaya tinutulan ni Akane na sila lang ang magkasama. Gayunpaman, hindi sumuko si Hamari. Sa huli, niyaya niya rin si Akane na sumama sa kanila. Dahil kung matuturuan siya ng dalawang nangungunang mag-aaral sa baitang, sigurado si Hamari na makakamit din niya ang mataas na ranggo. Gayunpaman, alam ni Akane na hindi iyon makatotohanan. Biglang sumulpot si Shisei nang wala sa oras. Nagulat ito sa lahat. Pero dahil sa itsura ni Shisei, inimbitahan din siya ni Hamari na sumali sa study group. Kaya natapos silang apat sa pag-aaral na magkasama, at nagpasya silang magtipon sa bahay ni Akane. Nang makaupo na ang lahat para magsimulang mag-aral, nagulat ang iba sa paligid. Ito pala ay hindi alam ni Hamari kung saan magsisimula. Ang kanyang kaalaman ay nasa antas lamang ng unang baitang. Kaya sa sandaling iyon, nakaisip si Akane ng isang plano. Isang plano upang makatulong na mapabuti ang mga marka ni Hamari. Dahil doon, labis ang pasasalamat ni Hamari kay Akane. Pagkatapos, ang lahat ay tumutok sa pag-aaral ng sama-sama. Sa huli, nalutas ni Hamari ang isang problema sa takdang aralin pagkatapos ng isang panahon ng matinding konsentrasyon. Natuwa ito kay Hamari. Pakiramdam niya ay mas sanay pa si Saito kaysa sa guro sa paaralan. Kaya lumapit si Hamari kay Saito. Gusto pala ni Hamari na turuan siya ng maraming beses ng ganito. Ngunit biglang nataranta si Saito. Samantala, nag-aapoy sa selos si Akane habang pinapanood ang kanilang intimate interaction. Sa hindi inaasahan, nagsimulang makaramdam ng pagod si Shisei, kaya gusto niyang magpahinga kasama si Saito. Ngunit pagkatapos ay ang lahat ay nakaisip ng isang higit pang larong mind-bending. Ang layunin ni Akane ay manalo sa larong ito upang tuluyang matalo si Saito. Sa hindi inaasahan, ang naging resulta ay nanalo si Saito dahil sa sobrang galing niya sa larong ito. Kaya pagkatapos, nakaramdam ng pagkadismaya si Akane. Dahil nagiging tensyonado na ang kapaligiran, nagpasya si Saito na lumabas para bumili ng merienda, naiwan ang tatlo pa sa bahay. Ngunit sinundan ni Akane si Saito, na ikinakuryos niya. Gayunpaman, gusto lang siyang sundan ni Akane, iyon lang. Hinangaan pa niya ang memory ni Saito dahil hindi lang ito ginamit ni Saito sa pag-aaral, kundi matalino rin siya sa marami pang bagay. Gayunpaman, naisip ni Saito na nakakatakot ito dahil ang bawat isa sa kanyang pamilya ay may kanya-kanyang kakaibang talento, na kadalasang nagpapahirap sa iba sa kanilang paligid. Dahil sa mga pambihirang kakayahan na iyon sa pamilya ni Saito, gayunpaman, nakaramdam ito ng inggit kay Akane. Kung kasing ganda lang ng memorya niya, magiging mas madali ang pag-aaral ni Akane. Naaalala pa nga niya ang maliliit na detalye tungkol sa iba, para mas matrato niya sila. Ngunit sa sandaling ito, kinutya ni Saito si Akane dahil nais niyang maging mabait sa lahat. Sa wakas, umuwi na silang dalawa. Pagkatapos nito, sabay-sabay na kumain ng pastry ang lahat. Sa sandaling iyon, lubos na nagpapasalamat si Hamari kay Saito, dahil salamat sa kanya, mas naunawaan ni Hamari ang matematika. Bahagi rin pala nito ay dahil handang mag-aral ng mabuti si Hamari. Matapos marinig ito, gusto niyang pumunta sa bahay ni Saito sa susunod, para makapagpatuloy silang dalawa sa pag-aaral ng ganito. Bigla namang tumanggi si Saito at namula. Sa sandaling iyon, tinanong siya ni Hamari ng dahilan, ngunit hindi alam ni Saito kung paano ipapaliwanag. Sa hindi inaasahan, nabuhusan siya ng tiyan ni Hamari, na naging dahilan upang siya ay basang-basa. Mabuti na lang at mabilis na kumuha ng tuwalya si Saito para kay Hamari. Gayunpaman,
hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kabilis ang reaksyon ni Saito. Pagkaraan, habang wala si Hamari, patuloy na pinagalitan ni Akane si Saito, dahil naniniwala siyang gusto nito si Hamari, na naging dahilan upang kumilos siya ng walang ingat ng maraming beses. Gayunpaman, kahit si Saito mismo ay hindi nais na mangyari ito. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin kumalma si Akane. Na-misunderstood siya na may nararamdaman na si Saito para kay Hamari, kaya naman pumayag siyang turuan siya. Biglang nawalan ng kuryente sa kwarto, na labis na ikinatakot ni Akane, kaya naman mahigpit siyang kumapit kay Saito at hindi bumitaw. Maya-maya, sinadya ni Saito na tingnan ang pinagmumulan ng kuryente, ngunit tumanggi pa rin si Akane na pakawalan siya, dahil ayaw niyang maiwang mag-isa sa ganoong nakakatakot na lugar. Pagkatapos noon, mabilis na bumalik ang kuryente sa silid, ngunit nahuli ni Hamari ang isang hindi inaasahang tanawin. Si Akane ay nakatayong malapit kay Saito, na naging dahilan ng pagkataranta ni Akane, at sinubukan niyang humanap ng paraan para maipaliwanag ang nakakahiyang sitwasyong ito. Pagkalipas ng maraming araw, si Akane, sa hindi malamang dahilan, nagkusa si Akane na hilingin kay Saito na turuan siya, na naging dahilan upang hindi makapaniwala si Saito sa kanyang sariling mga pandinig. Habang si Akane naman ay nahihiyang bumalik sa kanyang upuan. Nang sumapit ang gabi, kaimtim na tinuruan ni Saito si Akane, gamit ang kanyang mabisang pamamaraan. Gaya ng inaasahan, dahil likas na matalino si Akane, bagay sa kanya ang mga pamamaraang iyon. Ngunit gumabi na, kaya gusto ni Saito na tapusin ang sesyon ng pag-aaral doon. Ngunit hindi sumang-ayon si Akane at gusto pa ring magpatuloy. Kaya naman nauwi sa mainitang pagtatalo ang dalawa. Hindi maintindihan ni Saito kung bakit gustong-gusto ni Akane na mag-aral. Ito pala ay gusto niyang ituloy ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Sa sandaling iyon, naging curious si Saito sa pangarap na ito dahil gusto niyang matuto patungkol kay Akane. Dahil dito ay nataranta si Akane sa kanyang pag-aalala. Maya-maya, dahan-dahan siyang nagpaliwanag. May nakababatang kapatid na pala si Akane mula pagkabata. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay palaging mahina at nakaratay sa karamdaman, at ang mga magulang ni Akane ay kailangang magtrabaho ng husto upang kumita ng pera para sa pagpapagamot. Ang kanyang kapatid na babae ay lubhang nagdusa mula sa karamdaman, habang si Akane ay nakatayo lamang na walang magawa at nanonood. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay hindi mailarawan. At hanggang ngayon, hindi pa rin napapatawad ni Akane ang sarili. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang maging isang doktor. Kahit na ngayon ay hindi na matulungan ni Akane ang kanyang kapatid, marami pa ring naghihirap na tao doon. Ayaw na ni Akane na may ibang lumuha. Makalipas ang maraming araw, sa paaralan, pinag-uusapan ni Saito at Shisei ang sitwasyon ni Akane, dahil kanina lang ay mukhang malungkot siya. Hindi alam ni Saito ang gagawin dahil ayaw niyang nakikitang ganoon si Akane. Naisip ni Shisei na marahil ay nagsimulang mahulog ang loob ni Saito kay Akane. Gayunpaman, kahit si Saito mismo ay hindi sigurado tungkol doon. Sa sandaling iyon, nakaisip si Shisei ng isang plano. Kaya naman nang umuwi si Saito ay agad niyang gustong yayain si Akane na lumabas sa darating na day off. Nagulat ito kay Akane dahil kadalasan ay kasama lang ni Saito si Shisei. Pero sa pagkakataong ito, si Akane lang pala ang gusto ni Saito. Gusto niyang magsama sila sa isang panaderya, gaya ng sa naunang plano ni Shisei. Bigla namang pumayag agad si Akane. Mukhang nasasabik siya dito. Pagkatapos nito, inayos ni Akane na makipagkita sa kanyang lola para sa isang pag-uusap. Dahil sa sandaling iyon, maraming inaalala si Akane. Simple lang pala ang pagyaya sa kanya ni Saito na lumabas, pero hindi alam ni Akane kung counted as date o hindi. Sa hindi inaasahan, nang malaman ito ng kanyang lola, labis siyang naantig dahil sa wakas, maaaring maging mag-asawa sina Akane at Saito. Ngunit ang mga bagay sa pagitan nila ay hindi pa umabot sa puntong iyon. Kaya medyo nahiya si Akane. Dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang pamamasyal. Biglang natulala si Saito sa kagandahan ni Akane, dahil espesyal na itong nagbihis kanina. Pagkatapos noon, magkasama silang dalawa sa iba't ibang lugar. Gayunpaman, si Akane ay patuloy na nag-iisip ng mga romantikong senaryo mula noong panahong ito. Dinala siya ni Saito sa isang karaoke room, ngunit mabilis na dinurog ni Saito ang mga malikot na kaisipang iyon. At pagkatapos ay pareho silang nag-enjoy sa maraming masasayang sandali na magkasama. Biglang nagtanong si Akane, bakit siya niyaya ni Saito na lumabas. Naalala pala ni Akane kay Saito ang kanyang nakababatang kapatid. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nalungkot si Akane.
Ang tunay na layunin ni Saito ay mapasaya siya muli. Dahil sa pagkakataong ito, mas naunawaan siya ni Akane, at nakakuha din si Saito ng ibang pananaw kay Akane. Kapag nagagalit si Akane, para siyang demonyo, pero sa tuwing ngumingiti si Akane, nagiging cute siya. Kinabukasan sa paaralan, gusto ni Saito na dumaan sa bahay ni Shisei para tumambay. Kaya agad siyang pumayag, dahil halos parang sariling bahay ni Saito ang bahay ni Shisei. Pagkatapos ng klase, sabay silang umuwi. Habang nasa daan, nabigla sila sa galing ni Hujo sa pagmamaneho. Sa kabutihang palad, nakarating pa rin si Saito ng ligtas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ina ni Shisei, ang pangalan niya ay Reiko. Masaya siya na dumating si Saito ngayon. Kaya pagkatapos, binalak ni Reiko na maghanda ng hapunan para sa lahat. Gayunpaman, tumanggi si Saito dahil marahil ay naghanda na si Akane ng hapunan para sa kanila sa bahay. Lumalabas na ang tunay na dahilan ng pagdating ni Saito ngayon ay para humingi ng isang bagay. Gusto niyang maghanap ng part-time job sa kumpanya ni Reiko para magamit niya ang pera para makabili ng regalo para kay Akane. Gayunpaman, naramdaman nitong nasaktan si Shisei dahil ang dahilan ng pagpunta ni Saito ay hindi lamang para makasama siya. Ngunit para kay Reiko, pinaalalahanan niya si Saito tungkol sa pagtatrabaho ng part-time, dahil miyembro ito ng isang mayamang pamilya at si Saito ang magmamana ng karera ng kanyang tiyuhin. Kaya pinakamabuting pag-isipang mabuti ni Saito ang mga aksyon na gusto niyang gawin. Gayunpaman, susubukan pa rin ni Reiko na humanap ng paraan para matulungan siya. Dahil ang kumpanya ni Reiko ay kasalukuyang nagkakaroon ng ilang mga problema, siya ay makikitungo sa isang pambihirang wika. Kaya na-curious si Reiko kung matututunan ito ni Saito sa loob ng 3 araw o hindi. Ngunit para kay Saito, isang araw lang ay sapat na. Kaya noong gabing iyon, lubos niyang pinagtuunan ng pansin ang pinakaunang gawaing ito. Maging si Akane ay nagulat dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nag-aaral si Saito. Gayunpaman, ito ay isang bagay na napakadali para kay Saito. Pagdating ng umaga sa silid-aralan, umuwi si Saito kasama si Shisei, kaya medyo na-curious si Hamari. Ngunit walang pakialam si Akane sa bagay na ito. Gayunpaman, sa loob-loob niya, siya ay labis na nagseselos. Sa bahay, kaswal na umupo si Shisei sa kandungan ni Saito, kaya hindi siya komportable. Pero nakasanayan na ni Shisei na gawin iyon kaya agad siyang nagtampo. Ang dahilan, gayunpaman, ay hindi ito bagay. Dahil simula nang ikasal si Saito hanggang ngayon, hindi na siya nakasama ni Shisei gaya ng dati. Bagamat naiintindihan niya ang dahilan sa likod nito, nakaramdam pa rin ng matinding kalungkutan si Shisei. Maging si Saito ay sumang-ayon dito, kaya't wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tawad kay Shisei. Sa hindi inaasahan, si Shisei ay napakaunawa. Nakikita niya na ginagawa ni Saito ang kanyang makakaya. Kaya naman, hindi napigilan ni Shisei na magalit ng matagal. Sa sandaling ito, isang bagay lang ang gusto ni Shisei. Iyon ay para himbangin siya ni Saito sa pagtulog. Gaya ng nakaraan, naramdaman ni Shisei ang init na nagmumula sa kaibuturan niya. Maging ang bango sa katawan ni Saito ay nakagaan din sa pakiramdam ni Shisei. Gayunpaman, ngayong gabing-gabi na umuwi si Saito, kaya't si Akane ay naging lubhang mausisa tungkol sa bagay na ito. Ngunit dahil sa pagod sa trabaho ay hindi na nakabahagi si Saito at dumiretso sa kama, na ikinabahala ni Akane. Nararamdaman niya ang pagbabago kay Saito. Maging ang hapunang inihanda ni Akane ay ayaw pang kainin ni Saito. Sa sandaling ito, alam ng lola ni Akane na labis siyang nag-aalala. Dahil talented din si Saito, tiyak na naakit niya ang pagmamahal ng ibang mga babae. Sa katunayan, maraming tao ang nagbigay pansin kay Saito. Naisip ni Akane na si Saito ay dapat magbahagi ng mga bagay sa kanya. Pero araw-araw, gabi na umuuwi si Saito, kaya hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap ang dalawa. Sa mga sandaling ito, natawa ang lola ni Akane dahil isa lang ang lagi nitong sinasabi habang kabaligtaran ang iniisip ng puso niya. Dahil dito, naalala ng lola ni Akane ang kanyang kabataan. Ito ay lumabas na siya ay pareho sa kanya. Kaya sa sandaling ito, nagbigay siya ng isang piraso ng payo. Ang pinakamagandang paraan ay para sabihin ni Akane ang kanyang tunay na nararamdaman. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin siyang gawin iyon. Sa silid-aralan, ang bango ng dumaan na Shisei ay nakapaghinala kay Akane. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin umuuwi si Saito, na ikinagalit ni Akane sa mahabang panahon na paghihintay sa kanya. Ngunit dahil nawalan siya ng pasensya, nagpa siya si Akane na tawagan ang bahay ni Shisei para tanungin kung nandoon si Saito o wala. Gaya ng inaasahan,
Nasa bahay nga siya ni Shisei. Kaya gusto ni Akane na makausap si Saito. Sa hindi inaasahan, si Reiko ang sumagot ng tawag, dahil si Saito ay kasalukuyang abala. Ngunit nais lamang ipakita ni Akane ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Gayunpaman, agad na tumanggi si Reiko dahil hindi pa niya nagustuhan si Akane noong una. Nagpakasal lang silang dalawa dahil sa arrangement ng mga matatanda, kaya hindi maintindihan ni Reiko kung bakit nag-aalala si Akane. Sa pagkakataong iyon, hindi alam ni Akane ang isasagot, kaya in-end na ng dalawa ang tawag. Pagkaraan ng isang yugto ng panahon nang si Saito ay nagtrabaho ng husto, sa wakas ay natapos ang kanyang gawain, at natanggap niya ang kanyang sweldo sa pinakaunang pagkakataon. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakauwi na rin si Saito. Sa hindi inaasahan, nakatayo na doon si Akane na naghihintay na may galit na ekspresyon. Nagtatampo siya dahil hindi sinasagot ni Saito ang mga tawag niya. Gayunpaman, walang alam si Saito tungkol dito, kaya naisip ni Akane na nagpapanggap lang siya. Pero parang hindi niya naintindihan ang relasyon ni Saito kay Shisei. Biglang naglabas ng regalo si Saito para ibigay kay Akane. Iyon ang dahilan kung bakit siya late umuwi nitong mga nakaraang araw, dahil kailangan ni Saito na magtrabaho para mabili ang singsing na ito. Pagkatapos noon, hindi alam ni Akane ang sasabihin at nahihiyang tumakbo. Pero hindi pa rin niya nakakalimutang magpasalamat kay Saito. Kinaumagahan, tinitigan ni Akane ang singsing nang hindi inaalis ang tingin dito. Nang hindi inaasahang lumitaw si Saito, natarante si Akane. Gayunpaman, mula sa araw na iyon, ang mood ni Akane ay naging napakasaya. Isinuot pa niya ang singsing sa paaralan. Pero nag-alala si Saito kaya hinila niya si Akane sa isang pribadong lugar para mag-usap. Bagamat natuwa si Saito na nagustuhan ito ni Akane, kung isusuot niya ito sa paaralan, maaaring matuklasan ng iba ang kanilang sikreto. Kaya pagkatapos, inilagay ito ni Akane sa kanyang bag para sa kaligtasan. Pagbalik nila sa classroom, pinuri ni Shisei ang singsing, kaya gusto rin niyang makuha ito. Gayunpaman, agad na tumanggi si Akane dahil iyon ang pinakaunang regalong ibinigay sa kanya ni Saito. Kahit anong mangyari, hindi ito maibigay ni Akane. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pag-uwi niya, hindi mahanap ni Akane ang singsing, kahit na itinago niya iyon sa kanyang bag noong umagang iyon. Kaya hinanap agad ni Akane kung saan-saan. Gayunpaman, pagsapit ng gabi, hindi pa rin niya mahanap ang singsing. Hindi masabi ni Akane kay Saito na nawala ito, kaya naisipan niyang bumili ng katulad nito. Pero hindi mapayagan ni Akane ang sarili na gawin iyon dahil espesyal na singsing iyon mula kay Saito. Kaya naman, determinado si Akane na hanapin ito bago pa malaman ni Saito. Kinabukasan, nakaupong mag-isa si Akane, walang tigil sa pag-iyak. Nasa tabi rin niya si Shisei, iniisip na kailangan ni Akane ng tulong. Mula sa kanyang pag-uugali, nahulaan ni Shisei na nawala ang singsing, na ikinagulat at nag-alala kay Akane. Ngunit itatago ni Shisei ang sikreto. Tutulungan pa niya si Akane na hanapin ang singsing. Dahil mabuting tao si Akane, kaya ayaw ni Shisei na nakikita siyang malungkot dahil dito. Pagkatapos noon ay sabay silang naghanap. Pero hanggang gabi na, hindi pa rin nila ito mahanap kahit saan. Sa sandaling iyon, humingi ng tawad si Akane kay Shisei dahil sa pag-abala sa kanya. Pinakamabuting maghanap si Akane sa kanyang sarili, dahil siya ang may kasalanan. At ayon, naglakad si Akane habang walang tigil na umiiyak. Sa panig ni Saito, akala niya nakauwi na si Akane, pero ang nandoon pala ay si Shisei. Tinanong siya ni Saito tungkol kay Akane, ngunit pinilit ni Shisei na itago ang sikretong ito hanggang sa huli. Gayunpaman, naramdaman ni Saito na may mali. Kaya kinabukasan, nagpa siya si Saito na sundan si Akane mula sa likuran. Sa sandaling iyon, nalaman niya ang tungkol sa nawalang singsing. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Saito na hinahanap ito ni Akane araw-araw. Kahit gaano pa kalakas ang ulan, determinado pa rin si Akane na hanapin ito. Ngunit ang resulta ay nag-iwan lamang sa kanya ng pagkabigo. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Saito na humakbang pasulong. Gusto niyang harapin ng diretso si Akane. Nagpasalamat si Saito sa kanyang labis na pagpapahalaga sa singsing. Gayunpaman, iyon lamang ay sapat na. Kaya naman, gusto ni Saito na sabay silang umuwi. Mamaya, bibili pa siya ng regalo para kay Akane. Pero agad na tumanggi si Akane dahil naniniwala siyang iyon ang ring of true feelings, ang buong pusong ibinigay ni Saito sa kanya. Kahit na fake marriage lang silang dalawa, ramdam pa rin ni Akane ang tunay na emosyon ni Saito. Pagkatapos noon ay napaluha siya. Sa sandaling iyon, walang ibang pagpipilian si Saito.
Kailangan niyang tulungan si Akane na hanapin ang singsing. Sa hindi inaasahan, salamat sa pambihirang alaala ni Saito, pagkatapos sabihin ni Akane sa kanya ang bawat detalyeng may kinalaman sa singsing, nakuha ni Saito ang sagot. Kaya matagumpay niyang nahanap ito. Biglang sumugod si Akane at niyakap si Saito para magpasalamat. Sa huli, maayos na naresolba ang lahat. Pero natigilan agad si Saito dahil sa biglaang pagkilos ni Akane. Kinabukasan sa paaralan, habang nagbabasa ng libro si Saito, may lumabas na babae na ang pangalan ay Maho. Siya pala ay isang junior mula sa baitang sa ibaba ni Saito. Gayunpaman, walang alam si Saito tungkol kay Maho, na ikinadismaya niya. Pero kahit anong mangyari, si Maho ay taos-pusong nagustuhan si Saito, kaya gusto niyang maging boyfriend niya si Saito, na ikinagulat ni Saito dahil alam niyang maya-maya ay tiyak na marami siyang problema. Gayunpaman, malamang na matagal nang pinagmamasdan ni Maho si Saito. Kaya alam ni Maho ang mga bagay na may kinalaman sa kanya. Alam pa niya na dati ay tinanggihan ni Saito si Hamari nang yayain niya ito. Alam din pala ni Maho ang dahilan sa likod ng mga bagay na ito, na siyang sekreto tungkol sa pamumuhay ni Saito kasama si Akane. Hindi inaasahan ni Saito na malalaman ito ni Maho, kaya agad siyang natigilan sa gulat, dahil akala ni Saito ay mabubunyag ang lahat ng kanyang sikreto. Sa sandaling ito, nagsimula siyang magduda sa tunay na ugali ni Maho. Hindi alam ni Saito kung ano ang kanyang intensyon. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Maho na ibunyag ang mga ito. Gusto lang niyang makasama si Saito. Ngunit nang matapos ang paaralan ay mabilis na umuwi si Maho, habang si Shisei ay malinaw na naramdaman ang panganib na nagmumula kay Maho. Sa mga sumunod na araw, hindi nagtagal ang mapayapang panahon ni Saito. Pagkatapos, sumulpot si Maho sa harap ng kanyang silid-aralan, na labis na ikinainggit ng mga lalaki sa kanyang klase nang makita nilang laging nakapaligid kay Saito ang mga cute na babae. Ngunit maging si Saito mismo ay hindi man lang komportable, kaya mabilis siyang tumakbo. Gayunpaman, sumunod pa rin si Maho sa likuran niya. Ito ay lumabas na siya ay talagang may sariling layunin, ngunit may mapanganib na tingin sa kanyang mga mata. Labis na nagulat si Saito sa katapangan ni Maho. Naisip kasi ni Maho na kapag hindi niya ginawa ang gusto niya ay magiging boring ang buhay. Kaya naman, nagpa siya si Maho na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Saito. Tinanggihan man siya nito, desidido pa rin si Maho na huwag sumuko. Bigla siyang nahulog sa hagdan. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Saito si Maho sa tamang panahon. Kaya nagpa siya si Maho na i-treat siya sa isang pagkain bilang pasasalamat. Pagdating nila sa lugar ay mabilis na inubos ni Maho ang lahat ng pagkain niya, dahil bihira siyang kumain ng mga ganitong klaseng ulam, dahil palagi siyang sinasabihan ng pamilya ni Maho na kumain ng malusog. Nakiramay dito si Saito. Madalas pala siyang pinaalalahanan ni Akane dahil madalas bumili si Saito ng hindi masustansyang pagkain. Biglang kinunan siya ng picture ni Maho. Pero mukhang hindi nagustuhan ni Saito, kaya hinabol niya si Maho para tanggalin ang mga litratong iyon. Sa huli, nagkabalikan silang dalawa. Sa daan, nahulaan ni Maho na malamang na hindi maganda ang relasyon ni Saito at Maho, dahil marami silang pagkakaiba. Sa hindi inaasahan, sinang-ayunan din ito ni Saito. Si Akane ang kalaban niya. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang dalawa sa kanila ay nananatili pa rin sa ngayon. Sa sandaling ito, gustong pumunta ni Maho sa bahay ni Saito, ngunit agad itong tumanggi. Dahil doon, nagalit si Maho at binastos si Saito sa harap ng maraming tao. Dahil dito, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbayad ng pansin sa kanila. Hindi tumigil doon si Maho. Nagbanta pa siyang ibubunyag ang lahat ng sikreto ni Saito sa paaralan. Kaya walang choice si Saito kundi tanggapin na iuwi si Maho. Pagdating nilang dalawa sa bahay, biglang nakatayo na si Akane sa may pintuan. Sa sandaling iyon, mabilis na sinubukan ni Saito na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Akane. Si Akane pala ang nakatatandang kapatid ni Maho. Dahil dito ay labis na nagulat si Saito. Lumalabas na ang lahat na ito ay pang-aasar ni Maho sa kanya. Gayunpaman, naisip pa rin ni Saito na matagal nang pumanaw ang nakababatang kapatid na babae ni Akane. Ngunit hindi pa niya nabanggit ang bagay na ito dati. Hindi na pala nakita ni Akane si Maho, dahil nag-abroad noon si Maho. Pagkatapos noon, sinubukan niyang hikayatin ang pamilya, kaya naman nakabalik dito si Maho. Pagkatapos, nagpunta si Maho upang suriin ang kanilang buhay mag-asawa. Kaya dumiretso siya sa kwarto. Sa hindi inaasahan, nadiskubre ni Maho na gabi-gabi silang natutulog sa iisang kama. Naging galit ito sa kanya. Kaya naman,
Mamayang gabi, dito titira si Maho para maobserbahan niya sila. Maya-maya, bigla na lang gustong kainin ni Maho ang luto ni Akane dahil matagal na rin noong huli niya itong kainin. Kaya agad naghanda si Akane. Sa hindi inaasahan, naghanda siya ng maraming lugaw para kay Maho. Gayunpaman, ang pagkain na pinakaayaw ni Maho ay lugaw. Dati kasi, araw-araw niya itong kinakain kapag siya ay may sakit. Maya-maya, binuksan ni Akane ang ref para may ilabas. Laking gulat niya nang makita si Shisei sa loob. Sa sandaling iyon, naging frozen na si Shisei. Gusto niyang gamitin ni Saito ang mga labi nito para buhayin siya. Gayunpaman, lumitaw si Maho sa tamang oras. Matagumpay niyang napigilan ang baluktot na plano ni Shisei, kaya agad nagalit si Shisei. Tinawag pa ni Maho na kuya si Saito. Dahil dito, mas nagalit si Shisei kaysa sa karaniwan, dahil gusto lang niyang si Saito ang mag-isa. Nagpa siya si Shisei na labanan si Maho upang mapanalunan ang nag-iisang posisyon bilang nakababatang kapatid na babae ni Saito. At sa gayon, ang labanan ay kailangang magsimula. Nag-volunteer si Maho na gumawa ng first move, ngunit sanay na rin si Saito sa kanyang makulit na kilos. Para naman kay Shisei, kailangan lang niya ng ilang maikling segundo, para gusto ni Saito na maging kuya niya para maprotektahan niya si Shisei. Pagkatapos nito, natapos ang labanan. Sa huli, nagkaroon ng oras si Maho para makasama si Akane. At labis na nagulat si Akane dahil bumalik si Maho sa Japan nang hindi sinasabi sa kanya. Gayunpaman, iyon ang intensyon ni Maho. Gusto niyang bigyan ng malaking sorpresa si Akane. Sa sandaling ito, may proposal si Maho. Gusto ba ni Akane na magpakasal si Maho sa kanyang lugar o hindi? Dahil kung tutuusin, arrangement lang ng mga matanda ang lahat. Gayunpaman, maaaring palitan ni Maho si Akane kung talagang kailangan niya ito. Ngunit para kay Akane, maaaring hindi komportable iyon kay Maho, dahil maraming masamang ugali si Saito at si Akane lang ang makakatiis. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Maho, patuloy pa rin siya sa paglapit kay Saito. Pero hindi maintindihan ni Akane kung bakit. Nakaramdam siya ng labis na pag-aalala tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos noon, gumawa ng matapang na desisyon si Maho na gustong maligo kasama si Saito. Sa sandaling ito, napagtanto ni Maho na siya ang unang batang babae na gumawa ng ganoon kay Saito. Pagkatapos, nagkusa si Maho na humingi ng kasal. Dahil gusto lang ng mga lolo't lola ng magkabilang panig na magkasal ang kanilang mga apo. Kaya naman, gustong palitan ni Maho si Akane. Gagawin niya ang lahat para masiyahan si Saito. Gayunpaman, nakaramdam si Saito ng sobrang pagod sa lakas ni Maho. Pero sobrang saya ang naramdaman ni Akane, dahil noong bata pa si Maho, nakahiga lang siya sa hospital bed. Hindi pa siya nakita ni Akane na ganito kasigla. Kung mabubuhay lang ng masaya si Maho, magiging masaya din si Akane. Biglang na-curious si Akane. Saito, naisip mo na bang iwan ako? Nagulat ito kay Saito dahil curious siya sa ganoong bagay. Kinabukasan, nagsama-sama ang lahat sa isang amusement park para magsaya. Sa hindi inaasahan, nalaman ni Saito na takot si Akane sa mga thrill rides. Gayunpaman, agad niyang tinanggihan ito dahil sa tingin ni Akane ay napakahiya. Ngunit hindi maintindihan ni Saito kung bakit niya gustong pumunta rito. Gusto pala ni Akane na makita si Maho dahil gustong-gusto ni Maho na nasa masiglang lugar para makapaglaro siya kasama ng lahat. Ayon kay Akane, ang dahilan ay marahil ay dahil noong bata pa si Maho ay palagi siyang nananatili sa bahay at ang matinding sakit ay kailangang tiisin ni Maho. Kaya ngayon, gustong gawin ni Akane ang lahat para sa kanya. Sa sandaling ito, gustong hawakan ni Saito ang kamay ni Akane. Gayunpaman, naisip niyang may masamang intensyon si Saito. Ngunit gusto lang pala ni Saito na hawakan ang kanyang kamay para mabawasan ang kanyang takot, dahil alam niyang nagsisikap si Akane na maging mabuting kapatid. Pagsapit ng gabi, biglang pumasok si Maho sa kwarto ni Saito. Dahil dito ay nataranta siya. Idiniin pa ni Maho ang sarili sa ibabaw ni Saito. Gusto niyang magkaroon ng masarap na hapunan ang dalawa. Gayunpaman, alam ni Saito sa loob-loob niya, talagang kinasusuklaman siya ni Maho. Sa sandaling iyon, nagulat si Maho na alam ni Saito ang katotohanan ito. Pero wala na siyang pakialam dito. Ngayon, gusto lang ni Maho na ibigay ang kanyang unang halik kay Saito. Biglang pumasok si Akane sa kwarto. Nabigla siya sa eksena ng kanilang intimacy. Kaya labis na nagalit si Akane. Pagkatapos noon, pareho silang pinalayas ng bahay. Nang mga sandaling iyon, walang choice sina Saito at Maho kundi matulog sa isang hotel.
Dahil gusto ni Saito na iwasang magdulot pa ng gulo, kaya pagkatapos, mabilis niyang isinara ang pinto ng kanyang kwarto, upang makatakas sa mga maitim na pakana ni Maho. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang pagbabanta mula sa kanya, agad na nag-alinlangan si Saito. Bigla, lumala ang kalusugan ni Maho. Kaya naman, agad siyang dinala ni Saito sa ospital. Gayunpaman, umalis kaagad si Saito pagkatapos noon, dahil malapit nang dumating ang mga magulang ni Maho. Kung mananatili si Saito doon, natatakot siyang malagay siya sa malaking gulo. Sa sandaling iyon, nais lamang ni Maho na ilihin ito ni Saito, dahil ang madalas na pagkakasakit ni Maho ay nagdulot na ng matinding paghihirap kay Akane mula pagkabata. Kaya naman ayaw ni Maho na malaman ni Akane ang tungkol dito, at pagod na rin si Akane na laging sinasakripisyo ang sarili habang nakakalimutan ang sariling buhay. Pagkatapos, tinawagan ni Saito si Shisei. Dahil kanina ay may malaking pag-aalit siya kay Akane, kaya sa ngayon, walang matutuluyan si Saito. Kaya naman, talagang kailangan niya ang tulong ni Shisei. Noong nasa school, maraming tanong si Akane kay Saito. Simula nung araw na yon, hindi na pumapasok si Maho sa school. Maging ang mga magulang ni Akane ay hindi alam kung nasaan si Maho. Sigurado siyang may seryosong nangyari. Ngunit walang gustong ibunyag si Saito, kaya umalis siya kaagad. Pagkatapos, bumisita si Saito at bumili ng paboritong pagkain ni Maho. Sa ospital, hindi man lang nakaramdam ng saya si Maho. Gayunpaman, hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang gawin para mapabuti ang sitwasyong ito. Sa kabutihang palad, naroon si Saito upang aliwin si Maho. Sa hindi inaasahan, sumulpot si Akane sa labas. Nakita niya ang magiliw na kilos ni Saito. Makalipas ang isang linggo, taos-pusong humingi ng tawad si Maho kay Akane. Dahil simula nang bumalik siya, ang layunin ni Maho ay akitin si Saito. Dahil gusto niyang kunin ang pwesto ni Akane para hindi na magulo si Akane. Matapos malaman ni Akane ang dahilan sa likod nito, bumalik siya sa dati niyang sarili, at hindi na nagalit si Akane kay Maho. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang makita ang mukha ni Saito. Dahil sa kanya, naging gulo ang lahat. Kaya naman nagpa siya din si Saito na humingi ng tawad sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, naalala ni Akane ang kanyang mga sinabi sa ospital. Kaya medyo natahimik si Akane. Sa hindi inaasahan, nakatayo sa likod si Hamari, nakikinig sa usapan nila. Iyon ay kung paano niya natuklasan ang isang nakakagulat na sikreto. Nang matapos ang klase, hindi pa rin umuuwi si Saito. Kaya't si Hamari ay naging lubhang mausisa tungkol sa bagay na ito. Kahit na ngayon ay isa sa mga pambihirang araw na umuwi ang mga magulang ni Saito, mas mabuting huwag na lang siyang umuwi ng maaga. Katulad pala sila ng sitwasyon ni Hamari at Saito, kaya silang dalawa ay nanatiling magkasama. Ngunit sa pagbabalik sa umaga, hindi sinasadyang natuklasan ni Hamari ang sikreto sa pagitan nina Saito at Akane, at narinig din ito ng mga tao sa paligid. Gayunpaman, agad namang itinanggi ni Akane ang bagay na ito. Pagkatapos noon, naghanap sila ng mas pribadong lugar para makapag-usap. Gayunpaman, malamang na nalantad na ang katotohanan. Sa kasalukuyan, si Saito ay patuloy na binabantayan ng iba. Ito ang nagparamdam sa kanya na wala siyang magawa. Kahit umuwi na si Saito ay may nakasunod pa rin sa kanya. Marahil ay gusto nilang subaybayan si Saito sa kanyang bahay. Kaya nakaisip si Shisei ng plano para harapin ito. Mabuti na lang at nakatakas silang dalawa sa mata ng humahabol. Ngunit pagkatapos nito, dumating ang iba pang gulo sa bahay ni Akane. Wala nang kanin para lutuin. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglakas loob na lumabas, dahil takot si Akane na madiskubre ng mga stalker. At naubusan na rin si Saito ng mga pagpipilian. Biglang may kakaibang ingay sa taas, kaya umakyat lahat para tingnan. Pero dahil masyado nang nabalisa si Akane, kusang kumilos siya ng walang ingat. Sa kabutihang palad, nagawa siyang pigilan ni Saito. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente, napunta si Saito kay Akane. Sa sandaling iyon, lumitaw si Maho. Nakita niya ang mga ito na parang may ginagawang kalaswaan. Kaya pagkatapos, mabilis na nagpa-picture si Maho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita rin doon si Hamari. Ilang sandali pa, humingi siya ng tawad kina Saito at Akane. Dahil sa kanya, marami silang kinakaharap na problema. Gayunpaman, hindi sinisi ni Akane si Hamari dahil alam niyang ito ay medyo komplikadong sitwasyon. Taos-puso ring humingi ng tawad si Saito kay Hamari, dahil sa lahat ng oras na ito ay nagsisinungaling siya tungkol sa katotohanan na sila ni Akane ay magkasama.
Gayunpaman, si Hamari ay nagkaroon na ng damdamin tungkol dito, dahil sina Akane at Saito ay nakagawa ng maraming kahina-hinalang bagay, na naging dahilan upang pagdudahan sila ni Hamari sa mahabang panahon. Kaya walang choice si Saito kundi ipaliwanag ito sa kanya. Dahil minsan mahal ng lolo't lola nila ang isa't isa, pero sa maraming dahilan, hindi sila nakapagpakasal. Iyon ang dahilan kung bakit si Saito at Akane ay pinilit na magpakasal ng kanilang mga lolo't lola. Sa sandaling ito, nagpasya si Shisei na siya at ang lahat ay susubukan na maghanap ng paraan upang matigil ang chismis na ito. Kaya lahat ay nakaisip ng maraming iba't ibang mga ideya, ngunit lahat ng mga ito ay naging walang kwentang mga plano. Kinabukasan sa paaralan, sinubukan ni Saito na sundin ang plano ni Hamari. Iyon ay para magpanggap na boyfriend ni Shisei. Ngunit ang planong ito ay tila nabigo. Dahil sa simula pa lang ay naging close na sila. Maging si Shisei ay nag-isip din. Kaya gusto niyang maging matapang silang dalawa. Kaya naman, gusto ni Shisei na halikan siya ni Saito. Gayunpaman, agad na tumanggi si Saito dahil tila ito ay medyo labis para sa kanya. Pagkatapos noon, si Hamari naman. Gusto rin niyang magpanggap na girlfriend ni Saito. Ngunit pagdating ng gabi, pinaalalahanan ni Akane si Saito na mag-ingat at huwag ding kalimutan na ang lahat ay gawa lamang. Dahil tanga si Saito, natakot si Akane na kapag nakalapit siya kay Hamari, mawalan siya ng kontrol. Kinabukasan, ang matalik na pagkakaibigan ni Hamari at Saito ay naghinala sa mga tao sa kanilang paligid. Naabot na nila ang unang hakbang ng kanilang plano. Gayunpaman, medyo hindi komportable si Akane. Pagkatapos noon, nag-iisa sina Hamari at Saito sa isa pang silid-aralan. Nais ni Hamari na gawin ang parehong mga bagay tulad ng mga tunay na magkasintahan. Noon pa man ay napakaselosa na niya sa tuwing nakikita niyang casual na nakaupo si Shisei sa kandungan ni Saito. Kaya gusto ni Hamari na subukan ito minsan. Pagkatapos noon ay nagyakapan silang dalawa saglit. Ito ay para makita ng iba kung gaano sila kalapit. Tulad ng plano, nagsimula ang lahat ng chismis tungkol kay Hamari at Saito. Sa sandaling iyon, nagsinungaling siya tungkol sa relasyon nila ni Saito. Ang sabi niya ay matagal na silang magkarelasyon. Tungkol naman sa sinabi ni Hamari tungkol kay Akane kanina, isa lang talaga sa mga biro niya. At kaya naniwala ang mga tao sa paligid nila na totoo ang sinabi ni Hamari. Nagtagumpay ang kanilang plano. Gayunpaman, hindi pa rin masaya si Akane. Sa loob-loob niya, naisip niyang medyo na-overact si Hamari. Mukha silang totoong nagmamahalan. Pero iyon talaga ang intensyon ni Hamari. Kung naniniwala si Akane na ito ay totoo, kung gayon si Hamari ay nagtagumpay ayon sa orihinal na plano. Sa hapon, pumunta si Saito sa bahay ni Hamari para tumambay. Pagpasok niya sa silid, nakita agad ni Saito ang kanyang larawan. Sa sandaling iyon, awkward na nagpaliwanag si Hamari. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Saito. Sumunod, sabay-sabay na uminom ng tsaa ang dalawa at pinanood kung paano nangyayari ang plano. Dahil pinagchichismisan sila ng lahat ng tao sa klase, natuwa si Saito dahil nagtagumpay ang plano. Sa sandaling iyon, napansin ni Saito ang mga libro sa istante. Nagulat siya na mahilig pala si Hamari sa mga psychology books. Dati, madalas siyang binyo-bully. Buti na lang at nandoon si Akane para protektahan si Hamari. Gayunpaman, pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon, hindi na gustong umasa ni Hamari kay Akane. Kaya gusto niyang mag-aral ng mabuti at matuto pa tungkol sa psikolohiya para makontrol ni Hamari ang ugali ng ibang tao para mabawasan ang pagkakataong mabuli. Pagkatapos noon, gabing-gabi nang umuwi si Saito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinihintay na siya ni Akane sa couch. Tila nakaramdam siya ng kaunting selos, kaya tumakbo siya pabalik sa kanyang silid. Kinabukasan, kahit mag-asawa na silang dalawa, wala pa ring phone number ni Saito si Akane, kaya nagkusa siyang tanungin si Akane. Sa ganoong paraan, maaari niya itong tawagan kung kinakailangan. Noong nasa paaralan si Saito, natuklasan siya ni Maho habang kumakain kasama si Shisei. Kaya nagalit si Maho dahil mas iniiwasan siya ni Saito. Gayunpaman, ang lahat ay may mga dahilan. Dahil lalong nagiging hindi makatwiran ang ugali ni Maho, naisip ni Saito na pinakamahusay na iwasan siya. Nang nagkataon na umuwi si Saito, natuklasan niyang pinagmamasdan sila ng kanyang lolo. Sa sandaling iyon, inihayag ng kanyang lolo na isang mahalagang grand party ang gaganapin, kaya inanyayahan siya ng lolo ni Saito na dumalo. Maya-maya lang ay lumitaw si Akane. Kaya naman, inanyayahan din siya ni Saito na sumama dahil ito ay isang pagtitipon ng pamilya. Sa pagkakataong ito,
gustong ipakilala ni Saito si Akane sa kanyang mga kapamilya. Dahil dito ay natarante si Akane dahil natatakot siyang baka magkagulo siya doon. Ngunit tiniyak ni Saito si Akane na manatiling kalmado dahil nasa tabi niya ito. Gayunpaman, kung ayaw ni Akane, ayos lang din. Ngunit magdamag si Saito, kaya kailangang mag-isa si Akane sa bahay. Nag-aalala si Saito na baka malungkot siya sa sandaling iyon. Agad naman itong tinanggihan ni Akane, kaya naman oras na para umalis si Saito. Pagdating niya, nagulat si Saito sa mainit na pagtanggap ng lahat, pero ipinaliwanag ni Reiko na si Saito ang malapit ng magmana ng mga ari-arian ng pamilya, kaya natural lang ito. Si Akane naman, inimbitahan niya si Hamari sa bahay niya. Kaya sobrang na-touch si Hamari dito dahil akala niya ay galit pa rin si Akane sa bagay na iyon kay Saito, dahil napakaraming bagay na ginawa ni Hamari sa kanya noon. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Akane dahil naiintindihan niya na nahirapan din si Hamari sa masalimuot na relasyon ni na Akane at Saito. Tsaka wala nang pakialam si Akane kay Saito. Ito ang nagpasaya kay Hamari. Ano man ang mangyari, gusto ni Hamari na manatili silang matalik na magkaibigan magpakailanman. Pagkatapos noon, nag-bake silang dalawa at nagbahagi ng kanilang nararamdaman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Akane na si Hamari ay may numero ng telepono ni Saito sa loob ng mahabang panahon, kaya naisip ni Akane na maaaring pinagtaksilan siya ni Saito. Ngunit pagkatapos ay muling nag-isip si Akane. Dahil hindi pa talaga couple ang dalawa, nagpasya si Akane na ayaw niyang pakialaman. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang isipin iyon. Nang sumapit ang gabi, nagpasya si Akane na mag-focus sa kanyang pag-aaral para makuha niya ang pinakamataas na ranggo mula kay Saito. Gusto lang pala ni Akane na makalimutan ang kalungkutan kapag nasa bahay lang siya mag-isa. Si Saito naman, nagsasaya siya kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, nakatulog si Shisei, kaya binuhat siya ni Saito pabalik sa kanyang silid. Bigla namang tumawag si Akane. Naisip ni Saito na gusto lang niyang marinig ang boses nito. Gayunpaman, agad namang itinanggi ito ni Akane. Gusto lang niyang makipagtalo kay Saito dahil mas naging komportable si Akane. Ngunit naguluhan si Saito sa kakaibang dahilan na ito. Gusto lang pala ni Akane na makauwi siya ng mabilis. Hindi kasi makatulog si Akane sa bahay dahil madalas siyang mag-imagine ng mga nakakatakot na eksena. Biglang may kakaibang ingay. Naisip ni Akane na baka magnanakaw ito, pero sa hindi inaasahan, si Saito pala. Kailangan niyang umakyat sa bintana dahil nilock ni Akane ang front door. Sa sandaling iyon, naalala niya na doon dapat mag-overnight si Saito ngayong gabi. Gayunpaman, sumakay siya ng bus para makauwi. Sa kasamaang palad, sa daan, nasira ang bus, kaya kinailangan ni Saito na maglakad ng 2 oras. Pagkatapos noon ay mabilis siyang naligo. Samantala, patuloy na iniisip ni Akane ang buong sitwasyon. Kinaumagahan, naging curious si Akane sa mga plano ni Saito para sa araw na iyon. Gayunpaman, mayroon lamang siyang ilang mga boring na gawain. Kaya inimbitahan ni Akane si Saito na sabay na manood ng sine. Naghanda pa siya ng cookies ng maaga para makakain silang dalawa habang nanonood. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam ni Saito dahil sa magiliw na ugali ni Akane ngayon. Biglang nagpadala ng mensahe si Hamari kay Saito. Nakaramdam ito ng kaunting selos kay Akane. Akala niya parang totoong mag-asawa sila. Gayunpaman, agad itong itinanggi ni Saito. Pero hindi naniwala si Akane sa sinabi niya, kaya nagsimula na naman silang magtalo. Nang mga sandaling iyon, dahil sa kakaibang ugali ni Akane, naisip ni Saito na baka nagseselos nga siya. Pagkatapos nun, naglakad na si Akane. Nanatili siya sa kanyang silid at naalala ang kanyang pagkabata. Maliit pa pala silang dalawa ay magkakilala na, dahil pareho silang nakadalo sa isa sa mga party ng pamilya ni Saito. Kahit na ito ang una nilang pagkikita, marami na silang pinagkapareho. Iyon ang katotohanang wala sa kanila ang nagustuhan ang maingay na lugar. Kaya pagkatapos, nagkaroon sila ng pagkakataon na makipag-usap sa isa't isa. Maya-maya, nang pumasok si Akane sa high school, hindi niya sinasadyang nakita muli si Saito. Gayunpaman, hindi nakilala ni Saito si Akane lang ang nakaalala sa kanya. Kaya't nagpasya siyang itago ang bagay na ito. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nag-alala si Saito na may problema si Akane, kaya tumakbo siya para tingnan siya. Gayunpaman, ayaw ni Akane na kausapin si Saito. Para naman kay Hamari, sa kasamaang palad ay nakatagpo siya ng masasamang tao. Sa kabutihang palad, dumating si Saito sa tamang oras, kaya nagawa niyang itaboy ang mga ito. Ngunit naging curious si Saito kung bakit naroon si Hamari.
Ayaw na pala ni Hamari na umuwi dahil nandoon ang kanyang madrasta. Kaya naramdaman ni Hamari na naging hindi komportable ang bahay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakaupo roon upang pumatay ng oras. Nang makita ito, umupo si Saito kasama niya. Naantig nito si Hamari at napaiyak siya. Bigla niyang hinalikan sa labi si Saito. Makalipas ang maraming araw, iniisip pa rin ni Saito ang pangyayaring iyon. Napansin ni Shisei at Maho na may mali, kaya gusto nilang malaman ang dahilan. Sa sandaling iyon, nagpakita rin si Hamari. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Hamari kay Saito para sa kanyang mga aksyon noong nakalipas na mga araw, dahil nakagawa siya ng isang bagay na napakamakasarili. Gaya ng inaasahan, labis na ikinagulat ito ni Saito. Pero ayaw na niyang magpatuloy pa ito sa ganoon. Para naman kay Akane, pagdating sa klase, natuklasan ng lahat na may palihim na kumuha ng litrato ni Saito at Hamari na naghahalikan. Dahil dito ay lubos na nabigla si Akane. Maya-maya, nakasalubong niya si Hamari sa hallway. Sa sandaling iyon, sinabi ni Hamari na kung hindi ito napagtanto ni Akane, kung gayon ay tunay na nakawin ni Hamari si Saito. Pag-uwi ni Akane, naalala niya ang magagandang alaala kasama si Hamari, dahil magkaibigan na silang dalawa mula pagkabata. Ilang sandali pa ay umuwi na si Saito, may dalang cake na ibibigay kay Akane. Sa di malamang dahilan, bigla siyang napaluha. Dahil dito ay nalilito si Saito. Pagkatapos noon, nagayo si Akane na makipagkita kay Hamari. Gusto niyang makipaghiwalay na si Hamari kay Saito, dahil nakita ni Akane ang kakaibang closeness nila at maging ang paghahalikan nila, na labis na ikinainggit ni Akane. Gayunpaman, walang pakialam si Hamari, dahil alam niyang napipilitan lang ang kasal ni Akane kay Saito. Sinabi ni Hamari na hindi siya titigil maliban kung bibigyan siya ni Akane ng tamang dahilan. Kaya walang choice si Akane kundi umamin na may malungkot na ekspresyon. Kahit na gusto rin ni Hamari si Saito, hindi pa rin siya naglakas loob na humakbang pasulong, dahil naisip ni Hamari na hindi ito tama. Kung inilayo niya si Saito bago napagtanto ni Akane ang kanyang sariling nararamdaman, pagsisisihan ito ni Akane sa buong buhay niya. Matatapos din ang kanilang pagkakaibigan. Iyon ay isang bagay na hindi kailanman naisin ni Hamari. Pagkatapos noon, unti-unting naiintindihan ng dalawa ang lahat. Nagkamit sila ng mas maraming pagkakataon upang mas maunawaan ang isa't isa. Maya-maya, buong tapang na ipinagtapat ni Akane ang kanyang nararamdaman kay Saito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalaking hakbang ang ginawa nilang dalawa. Noong una, ito ay dahil lamang sa ayos ng matanda. Ngunit nang magkasama silang lumaki, marahil ay napagtanto ni Akane at Saito ang maraming mahahalagang bagay. Iyon ang pagtatapos ng video ngayon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.